for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang umaga, Hillcrest Family Life Baptist Church. Ang ating FBK sa araw ng Martes na ito, Setyembre 2. Ikalawang araw na ng Setyembre, no? Napakabilis ng panahon. Pero intindihin po natin ng ating FBK sa buong linggo na ito, mula noong linggo, Agosto 31, hanggang sa Sabado, Setyembre 6, ay tungkol po sa tanging layunin ng tao sa pagsamba niya sa Diyos. Ano nga ba ang plano ng Diyos sa kanyang bayan, sa tao, sa kanya mula noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman? Ang sagot po dyan ay pagsamba sa Diyos. Noong linggo narinig natin ang magandang FBK ni Pastor Del Belina tungkol sa paano sumamba si Cain at si Abel. Tapos noong Lunes naman, kahapon, narinig natin mga kapatid, ang napakagad ng paliwanag sa atin tungkol naman sa pagsamba ng Israel, ng bayan ng Diyos sa ilang, sa wilderness. At ito naman, fast forward tayo, paano naman sila sumamba nung sila na ay nandoon sa lupang pangako. Kaya ang babasahin po natin yan, ang unang hari, Kapitulo 8, talatang 23 hanggang 29. Hayain yung simulan ko sa 22, verse 22. Ito po ang sinasabi ng 1 Kings chapter 8, mula na sa 22 hanggang 29. Sa buong bayan tumayo si Haring Solomon sa harap ng altar. Tinas niya ang kamay at nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos tulad niyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na pinadaraman niyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad niyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang pinangako niyo noong una ay tinupad niyo ngayon. Kaya nga, Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magbumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel kung sila'y mananatiling tapat sa gaya niya. Pagtibayan ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan niyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataisasang langit ay di sapat na maging tahanan niya, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Yahweh, aking Diyos, dinggin nyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw at gabi ang templong ito, yamang kaya kayo ang may sabi. Ang pangalan nyo'y mamamalagi rito, sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Unang hari po yan, Kapitulo 8, talatang 23 hanggang 29. Napakaganda mga kapatid ng larawan na ito dahil sa wakas meron na silang isang templo na pagsasambahan. Sa wakas meron silang isang pupuntahan para mag-alay silang sabay-sabay na kanilang mga alay na offering sa Panginoon. Sa wakas meron na silang lupang sasabing sa kanila mismo. Ito yung yugto na yan ng buhay ng Israel. Pero gusto kong pansinin ninyo na sa templong ito, nandyan man ang Ark of the Covenant o ang kaban ng tipanan. Kumbaga, nandyan ang presensya ng Diyos. Nandyan man yon. Tandaan ninyo na ang Diyos ay hindi pa rin po pumapalagi, tumatahan sa bawat isang tao. Wala pang ganon. Nandyan pa lang yun sa kaban ng tipan, Ark of the Covenant, na nandun sa templo na tinayo ni Solomon. Pero gusto kong pansinin niyo yung pinakahuling talata. Na huwag niyong iwaglit, sabi ni Solomon, ang inyong mata araw at gabi sa templong ito. Na kayo'y mamamalagi rito at dirinig ninyo ang bawat dalangin ng mga alipin niyong tutugon sa inyo. Ito po yung panahon na hinihingi ni Solomon ang pansin ng Diyos araw at gabi. Araw at gabi. Ang mata niyo ay pumalagi rito. Parang kanta yan ni Betty Midler nung araw na pinasikat ni Lea Salonga para sa Pilipinas. From a distance, di ba? God is watching us. God is watching us. Totoo yan. God is watching us from a distance. Nung araw.
nung lumang tipan, nung nandito sila sa panahon na ito na ang Diyos ay hindi pa tumatahan sa kanila. Naku, napakaganda nito mga kapatid, na sana nga ito maging panalangin natin ngayon. Panginoon, huwag niyo pong iwaglit ang inyong mata sa akin, araw at gabi. Yaman din lamang ako'y nananalangin sa inyo sa lugar na ito. Yan po ang ating FBK. Nawa po yung pagyaman ng inyong kaalaman, karunungan, at lalo lumalim ang ating pananampalataya. Para sa kinabukasang FBK naman, sana po'y palagi tayong tumunghay. I-share natin, i-subscribe natin ang FBK everyday. Pagpalagi ng Panginoon. Paalam po sa ngayon.